Shalom everyone! Kumusta po ang bawat isa? Tayo po ay magpapatuloy sa pagbabasa at pakikinig ng salita ng Panginoon. At ito muli ay nasa John 3 verse 36. So praise God, tayo po ay umuusad. Ito na po yung last verse po natin dito sa chapter 3. So napakabuti ng Panginoon and I hope na marami na po tayong natutunan dito sa chapter 3 dahil napakahalaga po dito yung sinasabi ng Panginoon na sa pamamagitan sa Kanya ay tayo po ay na born again sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. Amen. Pag-aralan din po natin na ang Panginoong Hesukristo ay Panginoon. Ang Panginoong Hesukristo ay ilaw sa ating buhay. Ang Panginoong Hesukristo ay siyang tagapagligtas po natin at siya yung Diyos na nagmamahal po sa atin. He is a just God and ano pa ba, marami po tayong napag-aralan at dito matutunghayan din po natin na siya ay marunong magalit. Sabi nga niya dito sa John 3 verse 36, basahin ko po, "Whoever believes in the Son has eternal life. Whoever disobeys the Son will not have life, but will remain under God's punishment." Sa Tagalog, basahin ko, "Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos." Amen? So ito po yung salita ng Panginoon na matutunghayan po natin na kung hindi po tayo naniniwala sa Panginoong Hesukristo, ang puot ng Panginoon ay mananatili po sa atin. Di po ba? So marunong magalit ang Panginoon kung hindi po tayo nananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Dahil ang Panginoong Hesukristo nga po ay nagkatawang tao para tayo po ay maligtas dahil sa ating kasalanan. Yung kasalanan na namana po natin kay Adam and Eve, yun po yung kasalanan na kinapupuutan ng Panginoon. At dahil galit na galit ang Panginoon sa kasalanan, ibinigay niya ang kanyang ikakaisang anak na si Jesus Christ para mag-suffer doon sa ating kasalanan. Inako niya po lahat para magkaroon po tayo ng bagong buhay, magkaroon po tayo ng bagong pakikipagrelasyon sa ating Ama. Kaya sinasabi niya dito na whoever disobey the Son, hindi po siya magkakaroon ng eternal life. Pero kung sino man po ang nananampalataya sa Kanya, who believe in Him, ay magkakaroon po siya ng buhay na walang hanggan at yung puot ng Panginoon ay hindi po mananatili. Pero kung hindi ka nananampalataya sa Panginoong Hesukristo, yung puot or galit ng Panginoon ay mananatili sa iyo. Amen? So, tayo as tao na niligtas ng Panginoong Hesukristo, ginawa niya pong simple. Ano po yung simple na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin? Is ibinigay dahil sa kanyang biyaya is we just need to believe Jesus Christ as our Lord and Savior. So, He make it simple para hindi na po tayo mahirapan. Pero ano po yung nangyayari po sa atin? Di po ba sometimes may free will nga po tayo kung tayo po ay maniniwala or kung ano yung gagawin po natin. At kadalasan po sa atin, naghihirap po tayo. Pinapahirapan po natin ang sarili po natin na akala po natin yon yung way para maligtas po tayo. Pero yung ginawa ng Panginoong Hesukristo, yung pagpapako po niya doon sa krus, yun na po yung kabayaran ng ating mga kasalanan at ang gagawin lang po natin is to believe in Him by faith and we will be saved. Yun po yung ipinagkaloob ng Panginoon sa atin, that He make it simple para hindi na po tayo mahirapan. Pero tayo nagiging matigas pa rin ang ulo po natin kaya nagkakaroon po tayo ng way po natin para maligtas. Pero ang sabi ng Panginoon, you just believe in me so that you will have eternal life. Amen? Paniwalaan po natin ang Panginoong Hesukristo na siya po ay namatay at nabuhay muli. By faith and by grace, we will be saved. Hindi na po yung
yung paggawa po nating mabuti, nagagawa po natin iyon dahil tayo po ay ligtas na po, di po ba? Kinaawaan na tayo ng Panginoon, kaya nga po siya ay napako sa cross. Amen? Kaya karoon po tayo ng pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon para hindi manatili yung puot, yung galit ng Panginoon sa atin. Bagamat ang Panginoon ay marunong magalit, pero marunong din po siyang magmahal. Di po ba yung napag-aralan po natin before na nasa John 3:16, yung pagmamahal ng Panginoon sa buong mundo ay binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, that whoever believes in Him will not perish but have an everlasting life. Yun po yung pinakasentro ng salita ng Panginoon, that whoever believe in Jesus Christ will not perish but have an everlasting life. Kaya nga po, kung hindi po tayo naniniwala kay Panginoong Hesukristo, ang puot ng Panginoon ay mananatili po sa atin. Bagamat ang Panginoon ay bagal magalit. Haba po yung pasensya po niya sa atin. Kaya habang buhay po tayo, this is the time to believe to Jesus Christ. Amen? Habang mayroon pa po tayong chance, this is the time to believe that Jesus Christ is our Lord and Savior. Huwag po nating pahirapan po ang ating mga sarili na magkaroon ng way para maligtas, dahil ang Panginoong Hesukristo, as I've said a while ago, that He make it simple just to believe in Him para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? So, yun po yung sinasabi ng Panginoon. So, napakaganda yung chapter 3. At I hope na marami po tayong natutunan dito na nagbigay ng growth po natin sa pananampalataya at pagkilala kay Panginoong Hesukristo kung sino siya sa ating buhay. Okay? So I hope na yun, sa pakikinig po natin, sa pagbabasa po natin, ay mas nakikilala po natin si Panginoong Hesukristo sa ating buhay at mas nag-uubi po tayo sa Kanya para hindi manatili yung galit ng Panginoon sa ating buhay, kundi magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? I hope that each of one believes Jesus Christ as our Lord and Savior para hindi po manatili yung galit ng Panginoon. Yung puot ng Panginoon ay napawi lahat yon sa pagkamatay ni Panginoong Hesukristo sa cross. Kaya kung naiintindihan po natin yung galit ng Panginoon, ay mas na-appreciate po natin kung ano yung nangyari sa cross. Mas naiintindihan po natin kung bakit namatay ang Panginoong Hesukristo at nabuhay muli dahil sa ating kasalanan. Hindi natin deserve yun, pero ito po yung biyaya ng Panginoon sa atin, yung gift na ipinagkaloob at yung pagmamahal niya sa atin na ginawa nga niya ng simple para po sa atin. Kaya nga po, whoever believe in Jesus Christ will not perish but have an everlasting life. Hindi mananatili yung galit ng Panginoon sa kanya. Ngunit kung hindi ka maniniwala at mananampalataya sa Panginoong Hesukristo, mananatili yung galit or puot ng Panginoon sa iyo. Kaya nga, maniwala po tayo sa Panginoon. He paid it all. It is finished. He conquered it all. He paid it all. Sinalo niya lahat para magkaroon po tayo ng malinis na pamumuhay at makatawag po tayo sa Ama. Dahil kay Panginoong Hesukristo, ang way para magkaroon po tayo ng relasyon sa Ama. Dahil hindi po tayo magiging direct to Ama kung wala ang Panginoong Hesukristo. Amen? I hope na marami po ulit tayong natutunan at magpatuloy po tayo na magbasa at pakinig sa salita ng Panginoon, dahil ito po yung magpapatatag po sa atin at magpapalakas ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung pinanghahawakan po natin hanggang sa pagbabalik po niya. Amen? So, lagi po nating tandaan yung pananampalataya at pagtitiwala po natin sa Panginoon ay ito po yung kaligtasan po natin. Hindi ito pinaghihirapan, kundi just to believe in Him by faith and by
grace. Amen? So, huwag po nating pahirapan ang ating mga sarili, kundi to believe in Jesus Christ alone. Amen? Kung mayroon po tayong way, ay hindi na po yun kaligtasan na ayon doon sa sabi ng salita ng Panginoon. Dahil ang sabi ng Biblia, ang kaligtasan lamang ay matatagpuan kay Panginoong Hesukristo by believing in Him, by faith, we will be saved. So paulit-ulit po tayo doon kasi kahit nga paulit-ulit nating sinasabi, mahirap pa rin mag-sink in sa ating puso at sa isip at mahirap pa rin po nating maintindihan po ito hanggang sa ma-realize po natin na oo nga no, tayo po ay makasalanan. Kaya ayun, huwag po tayong magsawa na makinig at magbasa ng salita ng Panginoon dahil naniniwala po ako na sa pamamagitan ng pakikinig, nagkakaroon po tayo ng pananampalataya at sa pagbabasa po natin ng salita ng Panginoon ay mas lumalalim po tayo sa pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? So, yun lamang po at lagi po tayong mag-ingat at lagi po tayong manalangin na maunawaan ang salita ng Panginoon at ipamuhay ito ayon sa kaniyang kalooban. So, God bless. Shalom, shalom. Bye.